ako'y nag-imbita ng aking buthiing kaibigan. Ito'y nakaka-interview ko sa Life Balance. Oo, 'di ba? Tapos dati kay Boss Dennis sa Ronda Pilipinas. At may pa dati kasama siya ni Angelo at ni Kim sa programang Pera-Pera Lang Yan. Ngayon, dahil swell day ngayon at panigurado yung iba ay tumanggap na ng kanilang mga 13th month pay, mga gratuity bonus, year-end bonuses. Hingi tayo ng payo o advice kung saan natin yan best gamitin, lalo na ngayon ng mga panahon na ito na ang daming uncertainties sa ating buhay. At buti naman napunlakan ako ni Bossing on an early Friday morning. Nasa Zoom po natin ang kilalang financial literacy advocate at ang suki at ang aming residenteng tagapayo dito sa DWIZ Aliw Channel 23, si Ginoong Armand Benco. Boss Armand, good morning! Hello, good morning, Daryl, at sa lahat ng ating tagapakinig. Salamat naman at naimbitahan na ako. sa pangumagang programa. Kaya nga, buti yung admin natin, yung producer natin. Ayun. Final you, ha? Thank you. Sabi ko sa'yo, pag work-life balance, maaga ako nagigising. Ayan. Maaga, buhay na buhay ka na kapag nagpo-programa. Finally, salamat, ha? Salamat at naimbitahan na rin Of ako. course. Sabi ko nga parang ito yung magandang time sakto dahil 14, karamihan, Boss Armand, ay sasahod ngayon. Yung iba, gaya nga na nabanggit ko kanina, malamang tumanggap na ng 13th month pay. Yung iba may mga inaabangan pang 14th month pay na guaranteed. Yung iba may mga year-end bonuses pa. Boss Armand, ano ba ang pinakamagandang guide na pwede mo ibigay? Parang step-by-step guide na pwede mong ibigay sa mga kababayan natin. Lalo na sabi ko kanina, ang daming uncertainties, no? Nakaraan may mga kalamidad. So for sure, di ba, gaya na napag-uusapan natin dati, pwede dun yung mga emergency fund. Dun siya papasok sa mga ganong klaseng purposes. Meron pa bang dapat paglaanan itong mga kababayan natin? Mga tips na pwede nyo ibigay para masulit naman nila itong mga bonuses o mga dagdag pera na nakukuha nila? Okay. Una, pagbigyan mo ako ng konting oras, i-define natin ano yung 13th month pay. Sige. At ano yung bonus. Maikli lang naman. Una, yung 13th month pay, ano po yan? Karapatan ng bawat empleyado, lalo na dun sa pribadong sektor. Nakalagay yan sa batas. Nakalimutan ko lang yung presidential decree number, no? Pero ibig sabihin nito, hindi po ito regalo. Ito'y parte ng sahod mo na pinaghirapan mo ng buong taon. The way to look that, yung monthly basic salary mo divided by 12, I'm sorry, yung monthly salary mo, ang ibibigay sa'yo kung isang taon ka na nagtatrabaho. So, yung isang buwan na sahod mo, ayon sa batas, binibigay sa'yo, hindi regalo, kasama yun sa compensation package mo, sa remuneration or sweldohin mo sa isang taon, meron kang 13th month pay. Kung kalahating taon ka palang nagtatrabaho doon sa kasalukuyang pinagtatrabahuhan ninyo, kalahati ng isang buwan na sahod. So prorated siya. Kung 3 months ka palang nagtatrabaho, 25% ng isang buwan. Pero kung isang taon ka na nagtatrabaho, buo yung 13th month pay mo. Buo na isang buwan na sahod. Yan ay dapat binibigay on or before December 24. Or before December 24. Maraming nakakasuhan ng mga employer, ng mga kumpanya kapag hindi nagbigay ng 13th month pay. Kasi parang hindi ka nagpasahod nun eh. So, ano yun? Labor case yun. Ang month pay hanggang 90,000 ay tax-free. Meaning, kung ang buwan ng sahod mo ay 50,000 a month, meron kang 13th month pay, buo 50,000, isang taon ka na lang o higit nagtatrabaho dun sa employer mo na yon, yung 50,000 o 13th month pay mo ay tax-free. Hanggang 90,000 ang pagka-tax-free. Kapag ikaw naman ay sumasweldo ng higit sa 90,000, katulad mo, Daryl, para siguro mga 300,000 a How month I ka. wish! How I wish, Boss Armand! 150,000, lagpas ng 90,000. Yung 90,000 tax-free, yung balanse o difference na mga around 60,000, kung 150,000 ang buwan ng sahod,
yung 60,000 ay tax papatawan ng buwis. Okay. So hanggang 90,000 ay tax free ang 13th month pay. So yung tanong mo yung bonus, yung yung bonus na maraming tawag yan, Yes. gratuity, performance or yun Year-end, mga year-end. Iba may year-end pa. and meron sila mga tawag-tawag sa mga ibang kumpanya talagang meron sila nung 14th, 15th, Yun. 16th Saya? month pay. Yan po ay papatawan ng buwis at yan ay optional. Goodwill na lang yan ng employer kapag beyond doon sa 13th month pay. Again, yan po ay pinapatawan ng buwis. So, tandaan po yung 13th month is guaranteed. Yung bonus beyond 13th months is a blessing. Parehong masarap tanggapin, pero pareho ring dapat pagplanuhan. Sagutin ko na yung tanong mo, ano ba ang magkahati-hati ng paggamit ng 13th month pay or ng mga bonus kung kayo ay mapalad na pang beyond 13th month pay? Una, kung tayo po ay may utang dahil may mga nangyaring di inaasahan, biglaan, emergency, lalo na yung mga nakaraan na pangyayari, mga bagyo, baha, at napilitan tayong kumapit sa patalim, sabi nga nila, at umutang, yan, magandang pagkakataon ngayon na a good portion pangbayad utang. Lalo na yung may interest o mataas na interest. Number one yan na pwedeng paggamitan. Hanggang mga 30% siguro, lalo na kung 13th month pay. At least makakagaan-gaan, makakaluwag-luwag ka. Another significant amount of your 13th month pay or bonuses, kasi hindi lahat ng bonus para sa Pasko. Kasi ang tunay na kalaban, katulad nito mga nabanggit mo na nga, ay yung mga unexpected. Kaya magtabi ng mga 10 to 20% pang emergency fund. Lalo na gamit natin nitong mga nakaraang linggo o nitong nakaraang buwan yung ating emergency fund. 3 buwang gastos dapat eventually ang laman ng ating emergency fund. Hindi ito for Christmas, ito ay for crisis. Yun. Hindi maglaan po kayo for emergency fund. Pangatlo, a good percentage pa rin sana gamitin pang-invest. Kung kayo ay hindi nakakapag-ipon at nakakapag-invest nitong regular na mga nakaraang buwan, ito ang magandang pagkakataon. Alam mo, nung inimbitahan ako ng producer natin, namusta ko kagad yung isang naging kaugalian niya, a percentage ay ini-invest niya, a percentage of yung 13th month pay niya. Ito nga, pinayagan niya akong sabihin kung magkano. 10,000 every year. Oh. Every year, pag nakukuha niya, mahigit pa doon ang kanyang 13th month pay. Alam mo nyo, yung 10,000, ini-invest niya kasama Daryl, bumibili siya ng Bitcoin. Okay. Yung Bitcoin na. So, wala nung 2017 hanggang last year, every 13th month pay na nakukuha niya, 10,000 doon, binibili niya ng Bitcoin. Ay, wow. So, mga 8,000 na. Tama ba? 80,000 na. Kasi 8 years na every 13th month pay, kumukuha siya ng 10,000 at ini-invest niya. Binibili niya ng Bitcoin. 80,000 na. 80 ang nagagastos o nabibili niya. Alam mo magkano ang halaga ngayon nung nabili niyang Bitcoin? Sa magkano? 700,000 pesos. Wow! Ang laki! So, yan po, kung hindi kayo ang punto ko rito, hindi yung Bitcoin, ang punto ko, tumurot kayo ng konti. Kung hindi kayo nakakapag-ipon, nakakapag-invest sa mga nakaraang buwan, ito ang magandang pagkakataon gamitin yung ating 13th month pay. And then, next, of course, iset aside sa Christmas gastusin. Ngayon pa lang, kaya tinanggap ko talaga at excited ako dito sa programa mo dahil ngayon pa lang dapat talaga para avoid the Christmas rush. Yun. Kasi Christmas cash
matunaw. Mhm. O pag wala tayong plano, kailangan nyo pong pagplanuhan. Ang daming paggagastusan ngayon. Pero kayo pa rin ang may desisyon yan. Kaya unahin nyo yung utang, Mhm. pagpuno ng emergency fund, Mhm. at yung pagkakataon nyo na makapag-invest. And then, kung may natira, yun po yung kailangan yung i-budget sa maraming gastusin ngayon. Yung Christmas decor. Ayun. Ay, ngayon, di ba, pag minsan yan, bibili tayo ng bagong Christmas tree at mga palamuti na gamitin natin. Yung inyong isusuot, di ba, naging tradisyon sa karaniwang, uy, may bagong damit ka dahil Kapaskuhan. Pangatlo, yung mga aktibidades. Sigurado, Daryl, marami yung mga reunion, Of course. Mhm. di ba? Yung mere fact na pupunta ka pa lang, lalo na kung meron kang co-contribute sa potluck, Yan. gastusin yan. Dapat po yan napaplano, nalilista nyo para hindi kayo mabulaga. Pang-apat, yung mga kainan, Noche Buena, Medianoche, at yung mga potluck na yung pupuntahan. Pang-lima, yung regalo. So, miski na si Santa Claus po, may listahan, di ba? Tayo, hindi listahan who is naughty or who is nice, Yan. but listahan ng lahat ng paggagastusan, magkano, saan bibilin, kailan, at bakit gagastusan. Lagi natin dinidiin yan. Ayun. Boss Armand, isa na lang, alam ko meron kang engagement na nagagawin right after, pahabol na lang. May nagpapatanong, itago ko sa pangalang Gia. Di mo kilala to. Pangalan, ang tanong niya, Boss Armand, pwede po ba, pagka may mga sale, dapat ba lahat ng mga sale pinapatulan or ano ba yung certain percentage na pwede kong kunin sa budget ko para patulan tong mga sale na to? Lalo na't holiday, gusto niya makatipid sa pagbili daw ng regalo. Oo. Sa totoo lang, dahil usong-uso yan, di ba, katatapos lang ng 11-11. Yun, Tapos 12-12. Lahat naman na-anticipate na natin. Yung pag-take advantage natin ng sale, wag po kayong, ano yung sinasabi ng mga millennial noon? FOMO, fear of missing out. Ayun. Uy, sayang, 70%. Again, dinidiin po natin, hindi po mali gumastos sa gusto, hindi lang sa pangangailangan, sa luho, lalo na ngayon na Kapaskuhan, but be more of a planned spender than an impulsive buyer. So, wala po ko sa posisyon para sabihin, oy, 10% lang ang gagamitin mo para sa mga sales. Kung kayo po ay nakapagplanong mabuti at 50% ng inyong 13th month o ng bonus ang inyong gagamitin, just make sure you are into planned spending, hindi po impulsive buying. Ayun. O malinaw ha, planuhin, wag pabigla-bigla. Yan ang maganda. Boss Armand, dadalasan natin to every other Friday. Tiga natin kung may mapag-uusapan tayo, lalo na kung may certain issues na tungkol sa pera na kailangan natin discuss. Pero again, thank you sa paggising at sa energy na napakaaga. Ipa-plug ko na lang din sa Life Balance. Madalas ang aming resident financial advisor doon ay si Boss Armand. 6 to 7 ng gabi yan. Kaya marami tayong pag-usapan, credit card, cryptocurrency, kahit yung mga remittance sa mga OFW, isa sa mga paborito namin ni Larmain yun. So marami pa tayong magiging diskusyon. Let's do this every now and then. Again, Boss Armand, maraming salamat and see you around. Ayun, nakausap at nakapanayan po natin si Ginoong Armand Benco.